Agad na bumalot ang matinding tensyon sa buong mundo matapos ang sunod-sunod na pagkabigo ng mga diplomatikong negosasyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Tila isang hudyat ng paparating na bagyo ang biglaang paglamig ng pakikitungo sa mga bulwagan ng politika, habang ang mga hudyat ng digmaan ay unti-unti nang naririnig sa iba't ibang panig ng globo. Hindi na ito usapin ng simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay senyales ng pagsasara ng mga bintana para sa mapayapang resolusyon at pagbubukas ng isang yugto kung saan ang lakas militar at ekonomikong panggigipit ang magdidikta ng bagong kaayusan. Mula sa mainit na disyerto ng gitnang silangan hanggang sa mga baybayin ng Karibe, ang mensahe ay malinaw. Tapos na ang panahon ng paghihintay at nagsimula na ang panahon ng pagpapasya. Ang bomba atomika politikal ng Iran at ang laro sa gitnang silangan. Sa gitna ng masalimuot na sitwasyon sa gitnang silangan, isang nakakabahalang pahayag ang yumanig sa pundasyon ng katatagan sa rehiyon. Ang Iran, sa pamamagitan ng kanilang pamunuan ay nagpakawala ng isang retorika na tinagurian nilang bomba atomika politikal. Ito ay naganap kaagad pagkatapos ng hindi naging matagumpay na negosasyon sa bansang Oman. Ang hakbang na ito ng Tehran ay hindi lamang simpleng pagpapapogi sa harap ng kanilang mga mamamayan, kundi isang kalkuladong estratehiya upang harapin ang dambuhalang presyon mula sa Estados Unidos at Israel. Si Abbas Araghchi, ang ministrong panlabas ng Iran, ay nagbitiw ng mga salitang tumutukoy sa tunay na kapangyarihan ng kanilang bansa. Ayon sa kanya, ang lakas ng Iran ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng pisikal na sandatang nukleyar, kundi sa kanilang kakayahang tumanggi at magsabi ng hindi sa mga makapangyarihang bansa sa kanluran. Ang ganitong uri ng pananalita ay maituturing na isang hamon sa dominasyon ng mga puwersang kanluranin sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang karapatan ng Iran na magpayaman ng uranium ay isang hangganan na hindi nila kailanman tatawiran o isusuko, anuman ang maging kapalit nito. Ang pahayag na ito ay direktang pagsalungat sa posisyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Matatandaang naglabas ng utos ang Washington para sa mga potensyal na pag-atake sa mga pasilidad nukleyar ng Iran noong nakaraang buwan, isang hakbang na lalong nagpaalab sa tensyon. Ang 12 araw na digmaan at sagupaan sa pagitan ng Iran at Israel ay nag-iwan ng malalim na sugat at takot na anumang oras ay maaaring sumabog ang isang mas malawak na gulo. Habang sinusubukan ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na ilarawan ang mga pakikipag-usap sa Amerika bilang isang positibong hakbang, ang matigas na tono ni Araghchi ay nagpapakita ng malinaw na pagkakahati sa loob ng pamunuan ng Tehran. Tila may dalawang mukha ang kanilang estratehiya. Ang isa ay nakatuon sa diplomasya upang pahupain ang takot ng internasyonal na komunidad, habang ang isa naman ay nakatuon sa pagpapalakas ng loob ng kanilang mga taga-suporta sa pamamagitan ng matapang na paninindigan. Gayunpaman, sa likod ng mga matatamis at matatapang na salita, ang realidad sa larangan ng nukleyar ay nagkukuwento ng ibang istorya. Ang Iran ay kasalukuyang nagpapayaman na ng uranium sa antas na 60%. Ito ay isang kritikal na antas sapagkat kaunting teknikal na hakbang na lamang ang kinakailangan upang maabot ang 70%, ang antas na kinakailangan upang makabuo ng sandatang nukleyar. Ang ganitong kapasidad ay hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng isang bansang hindi opisyal na nagmamay-ari ng bombang atomika. Ang Estados Unidos, ang mabansa sa Europa at ang pandaigdigang ahensya sa enerhiya ay nagkakaisa sa paniniwalang ang Iran ay mayroong organisadong programa para sa pagbuo ng armas nukleyar hanggang sa taong 2023 sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ng Tehran at pagsasabing ito ay ipinagbabawal ng kanilang relihiyosong pinuno. Bilang tugon sa tumitinding banta, hindi nagpatumpik-tumpik ang Washington sa pagpapakita ng kanilang puwersa. Ang dambuhalang barkong pandigma na USS Abraham Lincoln, kasama ang iba pang mga sasakyang pandagat at mga eroplanong pandigma, ay ipinadala sa gitnang silangan. Ito ay isang malinaw na senyales na handang gamitin ng Estados Unidos ang kanilang lakas militar kung sakaling lumampas ang Iran sa mga itinakdang limitasyon. Ang komento ni Donald Trump pagkatapos ng negosasyon sa Oman na mukhang desperado ang Iran na makakuha ng kasunduan ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa na ang presyon ay gumagana.
Ang Iran ngayon ay naiipit sa gitna ng matinding presyon mula sa labas at ang lumalalang mga protesta at gulo sa loob ng kanilang sariling bansa. Habang sila ay nagpapakita ng katigasan sa labas, ang katotohanan ay hawak pa rin ng Washington at Tel Aviv ang mga alas na maaaring magdikta ng kapalaran ng rehiyon. Ang puting bandila sa Caribe, ang krisis ng Cuba at ang ultimatum ng Amerika. Habang ang gitnang silangan ay nag-iinit dahil sa usaping nuklear, isang ibang uri naman ng krisis ang bumabalot sa rehiyon ng Caribe, partikular sa bansang Cuba. Ang dating matatag na kuta ng sosyalismo sa kanlurang hating globo ay tila unti-unti nang gumuguho sa ilalim ng bigat ng ekonomikong panggigipit at kakulangan sa enerhiya. May mga ulat na lumalabas na ang Cuba ay nagpapakita na ng mga senyales ng kahandaang makipag-usap, isang bagay na maaaring ituring ng marami bilang pagwagayway ng puting bandila ng pagsuko sa harap ng Estados Unidos. Si Ernesto Soberon Guzman, ang embahador ng Cuba sa Estados Unidos, ay nagpahiwatig ng posibilidad na magkaroon ng kasunduan sa administrasyon ni Trump. Ito ay sa gitna ng isa sa pinakamalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya na naranasan ng isla sa loob ng ilang dekada. Sa kanyang pahayag sa mga mamamahayag, nilinaw ni Soberon na bukas ang Havana sa negosasyon, ngunit mayroon silang mga kondisyon. Ang anumang pag-uusap ay dapat nakabase sa respeto sa kanilang soberanya, pagkakapantay-pantay at hindi panghihimasok sa kanilang mga internal na usapin. Iginiit niya na bagaman bukas ang kanilang pintuan sa diplomasya, hindi sila magpapadikta o tatanggap ng mga kasunduan na ang layunin ay baguhin ang kanilang sistema ng gobyerno. Inamin ng diplomatiko na ang kanyang bansa ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. Ang kakulangan sa kuryente, pagkain at mga pangunahing bilihin ay lalo pang pinalala ng mga parusa mula sa Amerika at ang paghigpit sa mga supply na nanggagaling sa labas. Gayunpaman, pilit niyang ipinapamukha na ang pakikipag-usap ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ayon kay Soberon, may mga aspeto kung saan maaaring magkasundo ang dalawang bansa para sa kapakinabangan ng parehong panig. Una na rito ang isyu ng migrasyon kung saan nais ng Cuba ang isang maayos at legal na proseso na siya ring prioridad ng administrasyong Trump. Pangalawa ay ang pagsugpo sa kalakalan ng iligal na droga. Isang larangan kung saan nagkaroon na ng matagumpay na kooperasyon ang dalawang bansa noon. At pangatlo ay ang kooperasyon sa larangan ng medisina at parmasyutiko kung saan kilala ang Cuba sa kanilang mga tagumpay na maaaring pakinabangan ng Amerika. Subalit, mayroong mga limitasyon ang kahandaang ito ng Cuba. Binigyang diin ng Havana na hindi nila tatalikuran ang kanilang mga alyansa sa ibang mga makapangyarihang bansa tulad ng Rusya at Sina. Para sa kanila, ang karapatang pumili ng mga kaibigan at ang sariling modelo ng pag-unlad ay mga prinsipyong hindi maaaring ipagpalit sa hapag ng negosasyon. Sa kabilang banda, ang pananaw ng White House ay tila mas agresibo. Para sa Washington, ang Cuba ay nasa bingit na ng pagbagsak at kailangan nitong tanggapin ang katotohanan. Ngunit para sa Cuba, ang negosasyon ay may saysay lamang kung ito ay walang kasamang pagbabanta. Ang prediksyon ni Donald Trump na ang Cuba ay malapit ng sumuko ay nakabase sa realidad ng supply ng langis. Binalaan niya ang mga mamamayan ng Amerika na lisanin na ang isla dahil sa inaasahang mas matinding krisis. Ayon sa kanya, ang ekonomiya ng Cuba ay labis na nakadepende sa langis na galing sa Venezuela sa ilalim ni Nicolas Maduro. Dahil hinarang na ang supply na ito, ang ekonomiya ng Havana ay inaasahang babagsak kung hindi sila magbabago ng direksyon. Ipinahayag ni Trump na wala ng langis o pera mula sa Venezuela ang makakarating sa Cuba at nanawagan siya sa gobyerno ng Cuba na tapusin na ang paghihirap sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa Amerika bago maging huli ang lahat. Ang estratehiyang ito ng Washington ay hindi lamang simpleng parusa. Ito ay isang malawakang pagkubkob sa enerhiya ng bansa. Ang layunin ay putulin ang lahat ng daluyan ng langis na siyang dugo ng ekonomiya ng Cuba. Ang epekto nito sa ordinaryong mamamayan ay napakalubha. Ang mahahabang oras na walang kuryente at ang pagtigil ng mga serbisyo publiko ay nagdudulot ng matinding galit at tensyon sa lipunan. Binalaan ng mga opisyal ng Amerika ang kanilang mga kababayan na maghanda sa posibleng mga protesta at kaguluhan bunsod ng kakapusan. Bukod dito, nagpataw din ang Washington ng buwis sa sinumang bansa na magtatangkang magpadala ng langis sa Cuba na naging dahilan upang tumigil ang ilang mga dating tumutulong tulad ng Mexico.
Ang taktikang ito ay naglalagay sa Cuba sa isang sitwasyon kung saan ang panganib ng lubusang pagbagsak ng ekonomiya at kaayusang panlipunan ay nagiging mas totoo bawat araw. Habang patuloy ang mga parusa, nag-aalok pa rin naman ang administrasyong Trump ng pakikipag-usap, ngunit sa ilalim ng kanilang mga termino. Kung nais ng Cuba ng magandang kasunduan ayon kay Trump, tratatuhin sila ng maayos, ngunit mananatili ang matinding presyon hanggat hindi ito nangyayari. Tinuligsa ng mga lider ng Cuba ang hakbang na ito bilang isang hindi makataong blokeyo na nagdudulot ng krisis humanitariyo. Iginiit nila na handa silang makipag-usap ng walang kondisyon, ngunit hindi nila isusuko ang kanilang kalayaan. Ang krisis na ito ay nangyayari sa isang rehiyon na puno ng pagbabago, lalo na matapos ang interbensyon ng Amerika sa Venezuela na siyang pumutol sa lifeline ng Cuba. Ayon sa mga tagamasid, ang kampanyang ito ng maximum pressure ay naglalayong baguhin ang pulisiya hindi lamang sa Caracas kundi pati na rin sa Havana. Sa madaling salita, ang mga pahayag ni Trump tungkol sa nalalapit na pagkatalo ng Cuba ay bahagi ng isang mas malawak na plano na gumagamit ng gutom sa enerhiya at takot sa seguridad upang pilitin ang isang bansa na lumuhod habang ang mga problema sa loob ng isla ay patuloy na nagpapahirap sa mga mamamayan nito. Ang sitwasyon sa Cuba at Iran ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern sa kasalukuyang geopolitika. Ang paggamit ng pinagsamang lakas militar at ekonomikong panggigipit upang puwersahin ang mga kalabang bansa na sumunod sa kagustuhan ng mas malakas na kapangyarihan. Ito ay isang laro kung saan ang bawat galaw ay may kapalit na buhay at kinabukasan ng milyon-milyong tao. Sa susunod na bahagi ng ating ulat, tatalakayin natin ang paggalaw ng mga barkong pandigma ng Amerika patungo sa Haiti at ang nagmamadaling hakbang ng Ukraine para sa kapayapaan bago tuluyang magbago ang ihip ng politika sa Estados Unidos. Kung ang presyon sa Iran at Cuba ay maituturing na isang diplomatikong pagsakal, ang kaganapan naman sa karagatan ng Haiti ay isang direkta at walang pasubaling pagpapakita ng lakas militar. Sa isang hakbang na agad kumuha ng atensyon ng buong mundo, ang hukbong dagat ng Estados Unidos, kasama ang kanilang mga barkong tagapagbantay sa baybayin, ay pumasok sa look ng Port-au-Prince. Ito ay hindi simpleng pagbisita o rutinaryong patrol. Ito ay isang kalkuladong paggalaw ng mga piyesa sa chessboard ng kanlurang hating globo. Ang pagdating ng destroyer na USS Stockdale na armado ng mga modernong missile, kasama ang mga barkong USCGC Stone at USCGC Diligence, ay nagpapahiwatig na ang pasensya ng Washington sa lumalalang kaguluhan sa kanilang bakuran ay paubos na. Ang paglapit ng hukbo sa Haiti, higit pa sa pagsugpo sa droga. Ang operasyong ito, na isinasagawa sa ilalim ng direktiba ng kalihim ng depensa na si Pete Hegseth at tinawag na Operation Sentry, ay opisyal na inilarawan bilang isang malawakang kampanya laban sa transnasyonal na kalakalan ng iligal na droga. Ang sakop nito ay mula sa mainit na tubig ng Caribe hanggang sa malawak na karagatang Pasipiko. Gayunpaman, para sa mga veteranong analista ng depensa, ang pagpapadala ng ganito kabigat na puwersang pandagat sa isang bansang nasa bingit ng lubusang pagbagsak ay may mas malalim na implikasyon sa seguridad. Ang Haiti ay kasalukuyang lugmok sa isang krisis na halos tumupok na sa kanilang pamahalaan. Mula pa noong taong 2016, hindi na nakaranas ng halalan ang bansa at ang kapangyarihan ng Estado ay unti-unti nang naagaw ng mga armadong grupo. Ang mga lansangan ng kabisera ay naging mga puok ng digmaan kung saan ang batas ay dikta ng kung sino ang may hawak ng pinakamalakas na baril. Ang karahasan ay lumaganap na parang sakit, at ang mga institusyon ng gobyerno ay parang mga naaanod na lamang sa agos ng kawalan ng katiyakan. Ang Konseho ng Transisyon, na siyang pansamantalang humahawak sa kapangyarihan matapos bumaba ang dating punong ministro, ay nakatakdang magtapos ang mandato sa ika-7 ng buwang ito. Ang petsang ito ay nagsisilbing mitsa sa isang sitwasyong sadyang napakaselan at madaling sumabog. Sa mata ng Embahada ng Estados Unidos sa Haiti, ang presensya ng mga barkong pandigma ay simbolo ng kanilang hindi natitinag na pangako sa seguridad at katatagan. Ngunit sa likod ng diplomatikong pananalita, ito ay isang babala. Ang pagbagsak ng Haiti ay hindi lamang problema ng mga taga-Haiti. Ito ay isang direktang banta sa pambansang seguridad ng Amerika.
Ang kawalan ng gobyerno ay ginagawang paraiso ang bansa para sa mga sindikato ng droga at mga kriminal na grupo na gumagamit sa isla bilang lundayan ng kanilang operasyon patungo sa teritoryo ng Estados Unidos. Bukod dito, ang banta ng malawakang migrasyon ng mga desperadong mamamayan ay isang isyung politikal na hindi kayang baliwalain ng Washington. Ang pagkubkob ng mga gang sa mga serbisyo publiko, ospital at ekonomiya ay nagtulak sa Haiti sa pinakamalalang antas ng kawalang stabilidad sa rehiyon. Bago pa man dumating ang mga barko, naglabas na ang mga opisyal ng Amerika ng listahan ng mga teroristang grupo at nagpataw ng mga parusa sa mga lider na sangkot sa krimen. Ang pagdating ng USS Stockdale ay hudyat na handa ang Estados Unidos na itaas ang antas ng kanilang pakikialam mula sa mga parusang papel patungo sa pisikal na interbensyon kung kinakailangan. Ito ay isang mensahe sa buong rehiyon ng Caribe na kahit abala ang Amerika sa mga gulo sa Europa at Gitnang Silangan, hindi nito hahayaang gumuho ang kaayusan sa sarili nitong bakuran. Ang takot na tuluyang maging pugad ng terorismo at krimen ng Haiti ay sapat na dahilan upang ipakita ang ngipin ng pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo. Ukraine, ang karera laban sa oras at ang pagsasara ng bintana politikal. Habang ang mga barko ay naglalayag sa Caribe, sa kabilang panig ng mundo, sa silangang Europa, isang ibang uri ng karera ang nagaganap. Ang Ukraine, na ilang taon nang nakikipagbuno sa pananakop ng Rusya, ay nagmamadaling pabilisin ang proseso ng negosasyon para sa kapayapaan. Ang motibasyon sa likod ng pagmamadaling ito ay hindi lamang ang pagod sa digmaan, kundi ang pagbabasa sa politikal na orasan ng Estados Unidos. Ang nalalapit na halalan sa kalagitnaan ng termino ng Kongreso ng Amerika sa Nobyembre ay nagsisilbing isang malaking banta sa patuloy na suporta na tinatamasa ng Kiev. Si Andriy Sybiha, ang ministrong panlabas ng Ukraine, ay nagbigay ng isang makahulugang panayam kung saan inamin niya na ang proseso ng kapayapaan ay pumasok na sa pinakakritikal na yugto nito. Ayon sa kanya, ang bintana ng pagkakataon ay unti-unti nang sumasara. Ang mga diplomatikong pagsisikap ay nakagawa na ng ilang progreso, ngunit ang mga pinakamabibigat na isyu ay nananatiling nakabinbin at hindi kayang resolbahin ng mga teknikal na grupo o mga tagapamagitan lamang. Ang burador ng planong pangkapayapaan na binubuo ng 20 puntos kabilang ang paglilinis ng mga mina at muling pagbangon ng bansa ay mayroon pa ring mga buhol na mahirap kalagan. Ang pinakamasalimuot sa lahat ay ang usapin ng teritoryo at ang garantiya sa seguridad. Ito ang puso ng tunggalian na tanging ang mga pinakamataas na lider lamang ang makakalutas. Binigyang diin ni Sybiha na walang tunay na kasunduan ang mabubuo kung hindi magkakaroon ng direktang pag-uusap sa pagitan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Ito ay isang mapait na katotohanan na kailangang tanggapin ng Kiev sa kabila ng panganib na dala nito sa kanilang politika at seguridad. Ngunit higit sa lahat, ang anino ng Amerika at ni Donald Trump ang nakatayo sa likod ng bawat desisyon. Alam ng Ukraine na ang Estados Unidos lamang, partikular ang impluwensya ni Trump, ang may kakayahang puwersahin ang Moscow na pumasok sa isang seryosong kasunduan. Ang mga garantiya sa seguridad na hinihingi ng Ukraine ay kailangang maging kasing tibay ng Artikulo 5 ng Tratado ng NATO, isang kasunduan na nagsasabing ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Kung wala ang direktang partisipasyon at pangako ng Amerika, anumang kasunduan sa papel ay maituturing na walang silbi at madaling basagin. Kailangan namin ng Amerika na nasa aming tabi, ang wika ni Sybiha. Ang pahayag na ito ay pag-amin sa realidad na ang kaligtasan ng Ukraine ay nakadepende sa kagustuhan ng Washington. Ang takot ng Kiev ay nakaugat sa posibilidad na kung walang matibay na garantiya, gagamitin lamang ng Rusya ang tigil putukan upang magpalakas at muling sumalakay sa hinaharap. Maging si Pangulong Zelensky ay hayagang nagsabi na ang administrasyong Trump ay nagnanais na tapusin ang digmaan bago sumapit ang tag-init. Ito ay tinitingnan bilang isang estratehikong layunin ng Amerika upang mailipat ang kanilang atensyon sa ibang mga isyu. Subalit, nagbabala ang leader ng Ukraine na ang kapayapaan ay hindi dapat maging isang pagsuko. Ang isyu ng pagbibigay ng teritoryo kapalit ng kapayapaan ay nananatiling pinakamahirap na hadlang sa mesa ng negosasyon. Ang pagmamadali ng Ukraine ay refleksyon ng kanilang pangamba na sa paglipas ng panahon,
at sa posibleng pagbabago ng ihip ng hangin sa politika ng Amerika, ang kanilang posisyon ay hihina at mapipilitan silang tanggapin ang mga kondisyong hindi pabor sa kanila. Sintesis, ang bagong kaayusan ng daigdig at ang mga aral estratehiko. Sa pag-uugnay ng mga kaganapan mula sa gitnang silangan Caribe at silangang Europa, lumalabas ang isang malinaw na larawan ng kasalukuyang kaayusan ng pandaigdigang seguridad. Ang mundo ay pumapasok sa isang yugto kung saan ang diplomasya ay hindi na nakabase sa magagandang salita at kooperasyon, kundi sa tinatawag na realpolitik at paggamit ng matinding puwersa. Ang kaso ng Iran ay nagpapakita na ang pagtataglay ng potensyal na nuklear ay ginagamit bilang panangga laban sa interbensyon, habang ang Cuba ay nagsisilbing halimbawa ng epekto ng ekonomikong panggigipit sa isang bansang nakadepende sa importasyon. Ang sitwasyon sa Haiti ay nagpapaalala na ang kahinaan ng isang estado ay nag-aanyaya ng interbensyon mula sa mga makapangyarihang bansa para protektahan ang kanilang sariling interes. At sa Ukraine, makikita natin ang limitasyon ng kakayahan ng isang maliit na bansa na ipagtanggol ang sarili nang walang suporta ng isang superpower. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa Asya na nagmamasid sa mga kaganapang ito, mayroong mahahalagang aral na makukuha. Una, ang seguridad ay hindi permanente at maaaring magbago sa isang iglap depende sa interes ng mga malalaking kapangyarihan. Ang pag-asa ng Ukraine sa garantiya ng Amerika ay isang paalala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na alyansa, ngunit pati na rin ang panganib ng sobrang pagdedepende. Kapag nagbago ang prioridad ng Washington, tulad ng nakikita sa pagmamadali ng Administrasyong Trump na tapusin ang digmaan, ang mga kaalyado ay kailangang umangkop o maiiwan. Pangalawa, ang kahalagahan ng internal na katatagan. Ang nangyayari sa Haiti ay isang babala kung paano ang pagkasira ng mga institusyon sa loob ng bansa ay nagbubukas ng pinto para sa dayuhang interbensyon. Ang isang bansang hindi kayang kontrolin ang sariling teritoryo ay nawawalan ng tunay na soberanya. Pangatlo, ang enerhiya at ekonomiya ay mga sandata ng digmaan. Ang pagbagsak ng Cuba dahil sa kawalan ng langis ay nagpapakita na ang seguridad sa enerhiya ay kasing halaga ng seguridad militar. Ang kakayahang tumayo sa sariling paa pagdating sa mga pangunahing pangangailangan ay isang mahalagang aspeto ng pambansang depensa. Sa huli, ang mga kaganapang ito ay naghuhudyat ng pagbabalik ng panahon kung saan ang lakas ang nagdidikta ng katwiran. Ang mga bintana para sa mapayapang resolusyon ay sumasara at ang mga bansa ay napipilitang pumili sa pagitan ng pakikipagkasundo sa ilalim ng presyon o pagharap sa posibleng pagkawasak. Mula sa Tehran hanggang Habana, mula Port-au-Prince hanggang Kiev, ang mensahe ay iisa. Sa bagong mundong ito, ang kahandaan at lakas ang tanging garantiya ng kaligtasan. Ang mga susunod na buwan ay magiging kritikal, hindi lamang para sa mga bansang nabanggit, kundi para sa buong arkitektura ng kapayapaan sa mundo. Ang bawat desisyon na gagawin sa Washington, Moscow at iba pang sentro ng kapangyarihan ay magkakaroon ng epekto na mararamdaman hanggang sa pinakamalayong sulok ng daigdig.